Good morning po. Gandang umaga po. Tayo pong lahat ay magsitayo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa mga awit, chapter 58 po, verse 1 to 11. Tayo po ay salitan sa pagbasa. Mga awit, chapter 58 po, verse 1 to 11. Nariyan na po kayo? Awit 58 po. Sabi po sa verse 1, tama ba ang hatol ng mga pinuno? Ang hatol ba ninyo ipantay at totoo? Hindi sapagkat ang inyong binabalangkas bawang arasan gawain may tama. Verse 3, iyang masasama sa mula't mula pa, mula sa pagsilang ay sinungaling na. Yan ay kapaligdan ahas ng kabaris, katulad ay koran ang tainga ay may takip. Verse 5 po, itong mga tawag at salamangkero, di niya dinirinig, hindi pansin ito. Hindi nila o Panginoon, ising ang pangit iyong mga Diyos. Verse 7 po, itapon mo silang katulad ng tubig, sa daay durugin parang mga yagit. Para mga suso sa dumi magwakas, at ang tila buhay sa mga wawana. Verse 9, puputulin silang hindi nila batid, itatapon ng Diyos sa tindi ng galit, bagamat buhay pa iyon na ang sinabi. Mga matulig na may pagagalak kung ang kasamay pagkakaalala. Pagkakita niya sa bubong anak, hindi mangingibig doon ay tumaha. Sabay po tayo na sa 11, saka sasabihin ng mga nilalang ang mga matuwid at ang timpalaan, tunay ang may Diyos na ukom na lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Good morning po muli. Ating pong batiin ang ating mga katabi o ating mamayan. Good morning. Sige po. Tayo pong lahat ay umuko at sandali po tayo manalangin. Panginoon, minsan pa kami ay lubos na lumalapit po sa iyong bayan na harapan. Ama, maraming pong salamat sapagkat patuloy mo kaming pinahintulutan, Panginoon, at binibigyan ng pagkakataon na muli na magkasama-sama upang ikaw ay aming papurihan, sambahin at pasalamatan sa lahat ng iyong ginagawa sa aming mga buhay. Dalangin po namin, Panginoon, sa oras pang ito, ang pagsama, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu upang mabigyan ka namin, O Diyos, na mataas sa papuri, mataas sa pagsamba at paglalahati. Dalangin namin, Panginoon, ang kapatawaran sa iyong mga pagkulang, sa iyong mga pagkakamali, pagkakasala na nagawa, hayag man o lihim, O Diyos. Dalangin din po namin, Panginoon, ang iyong mga kapatiran, O Diyos, na wala pa po rito, o pa lamang dito. Kayo, O Diyos, na patuloy na mag-ingat at gagabay. Kayo din, Panginoon, sa mga naka-online. Kayo din, Panginoon, sa mga kapatiran namin na kailangan, Panginoon, na maghanap buhay para sa kailang pangangailangan ng kailang pamilya. Kayo, O Diyos, na patuloy po na magpapala at mag-iingat po sa buhay po ng bawat isa. Alam po namin, O Diyos, na ikaw ang dapat na mamuna lagi at makita, Panginoon, sa aming mga palita at sa aming buhay. Sa ilamang mataas na puri pagsamba sa tanging pangalan mo, Jesus, namin tagapagligtas. Amen po. Magandang umaga po sa ating lahat. Handa na po ba tayo magpuri sa ating Diyos?
Panginoon, magbabad ng iyong presensya, Panginoon. Masarap, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang aming purihin, dakilain. At pasalamatan, O Diyos, sa lahat ng kabutihan na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Lord, sa umaga ito, Panginoon, ikaw, Panginoon, maghari sa aming buhay, O Diyos. Ikaw, Panginoon, mamumunan sa aming mga gawain, Panginoon. Turuan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, O Diyos, upang kami, sa bawat araw, Panginoon, ng aming buhay, kami ay sumunod ayon sa iyong kalooban. Lord, turuan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na kami, O Diyos, magpakumbaba, Panginoon, upang ikaw, Panginoon, aming purihin at dakilain sa bawat isa, Panginoon, na iyong mga anak, Panginoon. Lord, maraming salamat sa pagkataon ito, Panginoon, na kami, Panginoon, binigyan mo ng pagkataon, binigyan mo, Panginoon, ng kalayaan, Panginoon, upang ikaw aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Binigyan mo kayo, Panginoon, ng pagkakataon ng bawat sa amin na makadako, Panginoon, sa lugar na ito upang kami, Panginoon, magpupuri at magpasalamat, Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kayo, Panginoon, na Panginoon Diyos, tinawid mo, Panginoon, sa mula sa 2025 at ngayon, Panginoon, 2026, Panginoon. Maraming mga pagpapala, mga biyaya, Panginoon, na aming natanggap sa iyo, Panginoon. Maraming, Panginoon, lahat, mga aming natanggap sa iyo, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, O Diyos. Binigyan mo, Panginoon, kami sa lahat aming mga pangailangan, Panginoon, na kami, Panginoon, nakatawid, Panginoon, sa 2026, Panginoon. Kaya, Panginoon, pagpalain mo ang bawat mga anak mo, Panginoon, sa kanilang mga gawain, sa kanilang mga trabaho, Panginoon, at dalangin din na yung Panginoon, na patuloy kang mamumuna sa bawat sasayan, Panginoon. Lalo-lalo, Panginoon, sa aming mga kapatiran na pumapasok sa trabaho sa araw-araw, Panginoon. Alam namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, O Diyos, ang namumuna sa bawat sasayan, Panginoon, upang kayo, Panginoon, iligtas sa lahat ng uri ng kapahamakan, sa aming pagtrabaho, sa aming pagbalik sa aming mga tahanan, Panginoon, at sa araw nito, Panginoon. Kami, O Diyos, dito sa bayan pananambahan, O Diyos, upang magkasama-sama kami, purihin ka, at nakilain ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa pagkatawid na, Panginoon, at dalangin ka na, Panginoon, ng aming iglesia, Panginoon, mula sa aming mga kabataan, Panginoon, na patuloy mo, Panginoon, ginamit ang kanilang mga talento, Panginoon, sa gawain sa iglesia ito, Panginoon. At patuloy mo sila kabayan, Panginoon, lalo sa kanilang mga pag-aaral, Panginoon, sa kanilang mga magulang, Panginoon, nagtutusto sa kanilang pag-aaral. Amin dinadalangin, Panginoon, na patuloy mo sila ang i-bless, Panginoon, ang kanilang mga magulang, upang ang mga kabataan namin sa iglesia ito, Panginoon, magpapatuloy, Panginoon, sa kanilang mga pag-aaral, Panginoon, hanggang matapos, Panginoon, ang kanilang ginagawa, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon. At dalangin din na, Panginoon, ang aming mga iyon, Panginoon, sa kanilang mga buhay, lalo-lalo, Panginoon, ang mga nagkaroon na, Panginoon, ng trabaho, Diyos, na pinagkalooban mo sila, Panginoon, ng kalakasan, na ginagamit mo, Panginoon, ang kanilang mga buhay sa kanilang mga trabaho, Diyos. Pagpalain mo po sila, Panginoon, at sa kanilang mga pagkumpanyang kanilang pinapasukan, Panginoon, ikaw, Diyos, ang maghari sa kanilang buhay, Panginoon. Ganun din, Panginoon, dalangin na namin, Panginoon, ang aming mga nakakatanda, Panginoon, ang aming mga senior sa iglesia ito, Panginoon. Patuloy mong bigyan ng kalakasan, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Patuloy ka, Panginoon, kumilos, Panginoon, sa bawat isa sa aming mga nakakatanda, Panginoon, at lalong-lalo, Panginoon, ang mga nakakatanda na, Panginoon, na may karamdaman, Panginoon. Aming tinutulong sa iyo, Panginoon, na patuloy mong hipuin ang kanilang mga karamdaman, Panginoon, upang ma-restore, Panginoon, ang kanilang mga buhay, Panginoon, upang mailis, Panginoon, ang kanilang mga karamdaman, Panginoon, upang aming makita sila sa bawat pagkakataon, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, na kami, Panginoon, magkatimuntikon sa lugar nito, Panginoon, upang ikaw, Panginoon, purihin at nagilain, Panginoon, sa aming buhay. Lord, napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Kahit marami pa yung pagkukulang, Panginoon, at din pa rin yung pag-ibig at pagmamahal, Panginoon, na pinapakita mo sa bawat sa amin, Panginoon. Panginoon, ikaw, Panginoon, mamumuna, lalo, Panginoon, ayaw magawa nito, Panginoon, mula sa pag-umpisa, sa pag-awitan, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang sintro, Panginoon, ang aming buhay. Ikaw, Panginoon, mamumuna, Panginoon, sa bawat sa amin, Panginoon, lalo, Panginoon, sa magdala ng mensahe, Panginoon. Ikaw, Diyos, magbigay sa katalinuhan, Panginoon, na magdala ng mensahe, Panginoon, ipaliwanag, Panginoon, sa aming mga sa bawat sa amin, Panginoon, kung ano ba ang nais mo, Panginoon, sa aming buhay, kasunod kami ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, dinadalangin din, Panginoon, ang aming bansang ito, Panginoon, na maraming mga problema, Panginoon, sa aming bansa. At Panginoon, patuloy din namin dinadalangin, Panginoon, na magkaroon, Panginoon, ng katinuan, Panginoon, ng aming bansa, Panginoon. Magkaroon, Panginoon, ng kaunlaran, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon, na puluputan, Panginoon, ng karisarin, Panginoon,
kasamaan, Panginoon, lalo, Panginoon, sa mga corruption, Panginoon, ng aming bansa, Panginoon. Pero ikaw, Panginoon, aming nanalig kami sa iyo, O Diyos, na ikaw, Panginoon, ay magtuwid, Panginoon, sa aming namumuno, sa aming bansa, Panginoon, upang sila makaisip, Panginoon, kung ano ang kanilang gagawin, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon, upang magkaroon, Panginoon, ng pagkakaisa, Panginoon, ng mga mamayang Pilipino, Panginoon, upang magkaroon ng, Panginoon, pagunlad aming bansa, Panginoon, sa pamagitan ng intervention mo, Panginoon, sa aming namumuno, Panginoon. Lord, ganun din ba, dalangin namin, Panginoon, ang aming kapayapaan ng aming bansa, Panginoon, kapangunan ng aming mga kapulisan, sa mga kasanduluhan, sa mga barangay tanod, Panginoon, at lahat, Panginoon, ng mga nakatalaga, Panginoon, sa kapayapaan mo, aming patuloy na dadalangin, Panginoon, na patuloy mong ingatan ang bawat isa sa kanila, Panginoon, upang manatili, Panginoon, ang kapayapaan, Panginoon, ng aming bansa mula sa buong bansa, Panginoon, aming dinadalangin, Panginoon, ng kapayapaan, Panginoon, panghinangan ng bawat isa sa amin, Panginoon, upang magkaroon kasaganahan, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa umaga ito, Panginoon, sa aming patuloy, Panginoon, aming dadalangin na patuloy ka mamumuna, Panginoon, bubugin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, upang kami, Panginoon, sa bawat araw, lumalakad ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, at dinalangin rin, Panginoon, ang mga gawain, Panginoon, sa pulot, Panginoon, na patuloy mo silang gabayan, Panginoon, sa kanilang mga gawain. Ganon din, Panginoon, ang aming gawain sa lugar nito, Panginoon. Na ikaw, Panginoon, ang makikita, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord, Lord. Lord, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. Patuloy ka na purihin, patuloy ka namin dakilain, patuloy ka namin, Panginoon, sambahin at sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon. Ito dalangin namin sa iyo sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen and amen. Magandang umaga po sa lahat. Good morning. Merry Christmas po. Happy New Year pala. Hanggang, ayan, yung una nating slide, ano sabi dyan? Goodbye 2025, hello 2026. Yan yung mga kalimitang nakikita natin sa mga social media, mga pinopost. Goodbye 2025. Ayan. Hello 2026. Meron, kailangan mo talaga minsan talaga sabihin, ang goodbye ba talaga 2025? Mamaalam na talaga, no? Kasi may mga bagay na talaga minsan sa buhay natin, binabalik-balikan pa natin, 2025, yung nakaraan na, minsan hindi move forward. Move on, sabi nga. Yung sabi nga, isa, move it, no? Pero yung iba, move on. Move it, no? Yung angkas na move it. Yan. Pero sa iba, move on, sabi nga. may pumitiyok sa move on. Yan. Minsan kaya talaga natin mag-move on at kailangan din natin isang iwanan. Isang memories na lang yan. Memories natin yan, dahil dyan po sa 2025 yan, marami pong nangyari sa buhay po natin. At merong maganda, merong hindi maganda, pero sabi nga, lahat po ng nangyayari sa atin sa buhay natin ay may purpose ang Panginoon. At sabi nga po ay, in everything, give thanks to the Lord. Sabi nga, katulad nga kanina, kasi sabi ko sa mga bata, mga youth kanina, sa mga ating mga kabataan. Sabi ko doon, nung nakaraan kasi ang nagpapasalamat, puro may edad, no? Ang usapan pa, minsan mga St. Peter pa, no? Yung pamisa ng usapan, ang mga pasasalamat, kapag parang aalis na eh. Di ba? Sabi ko sa mga bata, tayo naman dito, tayo magpasalamat. At pansinin po natin, yung mga bata po, yung mga kabataan, may kanya-kanya po silang iba't ibang pasasalamat. Na sabi nga, binigyan sila ng merong nagpasalamat na binigyan sila ng business ni Lord. May nagpasalamat na yung kanilang mga magulang nariyan pa rin. Yung kanilang lolo at lolo na lagi
lagi na lang naninermon. Lagi na lang galit. Yan. Salamat daw at mayroong mga ganong bagay. Pasalamat din na buo ang pamilya. Pasalamat na merong mga kaibigan na nasa paligid na laging handang, sabi nga ay BFF. Yan. May kanya-kanya tayo mga BFF sa buhay. Sabi ng asawa ko, hindi niya ako BFF. Kailangan na maging BFF din daw, sabi nga. Yan. May kanya-kanya. Iba't iba yung ating pasasalamat at alam ko naman lahat tayo may pasasalamat. Hindi man tayo nakatayo dito last week para magpasalamat. Alam ko na meron tayong lahat pasasalamat sa Panginoon. Amen? At ngayon, tatawid tayo 2026. Siyempre, kailangan meron tayong baga sabi natin, may natutunan tayo last year. Meron mga tayong nakita last year na pwede nating gawin this year. This 2026, kung may kulang man noon, pwede natin mapunuan in 2026. Kung meron man tayong hindi nagawa noong nakaraan, meron man tayong hindi napuntahan, kung tayo nakapuntang Boracay, baka this 2026 makapunta na, no? Ayan, Boracay. Diba? May mga bagay na pwede natin i-improve this year, sabi nga. Baka this year na rin, yumaman na rin tayo, ano? Ayan, amen? Ayan. Ayan. Pero bago niya, sabi nga, kailangan, meron tayong pag-aaral ng salita ng Panginoon na isa lang ito sa magiging guide natin o gabay natin this 2026. Sabi nga. Marami po tayong guide in terms of Bible. Sabi nga, ay marami tayong pwedeng guide. Ito ay isa lang po sa atin pong pagbubulay-bulayan this morning. Yan po. Sabi po dyan, pakibasa po sa ating po, simula po 5. Ready, begin po. Six. Amen. Po, tayo po yung buko, tayo po sandaling manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita. At patuloy Panginoon na samahan niyo po muli sa iyong sa oras na ito. At patuloy na muli Panginoon ay buksan niyo po sa amin Panginoon ang spiritual na pandinig Panginoon at pangunawa upang maintindihan namin Panginoon ang inyong mensahe, ang inyong mga salita. At patuloy Diyos, ikaw lang mga mata sa aming kaligitnaan. Dito po kami sa madalangin sa tayong pangalan mo Panginoon Jesus. Amen. Ayan. Isa lamang po ito, makikita po natin na pwede natin siya maging gabay this 2026. Sabi nga dyan, di ba? Sa una ay magtiwala ng buong puso at lubusan. Ang pangalawa po, huwag kang manangan sa iyong sariling karunungan. Ang pangalawa, pangatlo po, lahat na iyong gagawin siya ay alalahanin. Ang pangapat po, papatnubayan ka niya sa iyong tatahakin. Yan po yung ating isa sa magiging gabay. Kaya, kamusta po? Yun ang ating pong 2025. Kumbaga, pagdating dito po sa mga salitang ito ng ating Panginoon, yung 2025 pa natin ay pumasok ba dito sa mga talatang ito na ang Lord ba yung pinagkatiwaalaan natin last year, yung ating pong hindi ba namayaning ating sarili, di ba? Remember yung preaching, naalala niyo yung preaching last year, yung nalamangan ka na ba? Naalala niyo yun? Yung sino ba lamang sa buhay natin ito? Sino ba lamang? Si Lord o ikaw? Sabi nga, baka ayaw mong magpalamang. Pwedeng sabihin nga, baka tabla. Pwedeng tabla, ano? Tabla tayo, Lord. All. Yeah. All tayo. Ngayon po, bilang tayo po ay lumipat ng taon at sa biyaya ng Panginoon at 2026 ay narito pa rin po tayo. Although may mga nagdaang taon na sabihin natin may mga bagay na malungkot, pero alam ko, yan po ay may mga purpose ang Panginoon sa buhay po natin. Amen? Yeah. Yan. Ano po yan? Manibela. Manibela po, ano? Ilan po sa inyo yung
tingin nyo ano na po yung sa mga driver mo? Nakapag-drive na po ba tayo nito? Yung motor, sino ba yung mga marunong mag-motor dito? Ayan, oh. Si Ate Joy, hindi kita ba pag nag-motor eh. Talaga naman yung, sabi ka ito kasama ko, bukol-bukol na eh. Nagre-reklamo yung asawa ko eh, no? Si motor, sabi nga, yan, may nakakapag-drive na sa atin ng motor. Pero yata aeroplano, wala pa eh, no? Wala na nakakapag-drive na aeroplano dito. Kotse. Yan, yung mga nagdadrive po ng kotse dito. Diba? Yan po yung ano, ayan ng barko. Mga barko, no? Wala siguro na nakakapag-drive dito ng barko. Diba? Ilan po dyan, lahat po tayo ay, sabi nga po ay nakakaranas po ng, sa pagdadrive po, sabi nga ay iba't ibang po ang karanasan. Yung mga driver po ha, iba't iba po yung karanasan po natin. Kaya natanong po, sa buhay po natin itong tatawid po ng 2026, ang tanong po ay last year, sino po ba yung naging steering wheel ng ating buhay? O naging maligaya ng buhay natin? Si God ba? O ikaw? Yan isang tanong last year. Medyo re-reviewin lang natin ng konti. Di ba? Yung nangyari sa atin 2025, last year, baka sino ba talaga? Kasi para pagdating itong this year, this 2026, alam natin kung sino na dapat na magmamaneho. Si Ate Joy pa ba? O iba na? O si EJ na, ano? Baga, alam natin kung sino ang magmamaneho ng buhay natin this year, 2026. Kung last year, sabi natin, ang nagmaneho tayo yung nagmaneho ng buhay natin, baka this year naman, sabi nga, baka pwedeng yung kanina na nabasa natin mga verse, baka pwede naman yun ang magmaneho sa ating buhay. Amen? At ang pagiging driver, maraming experience yan. Ako po isang driver, ang akin po dyan ay yung motorsiklo. Kaya tingnan niyo yung suit ko, ang motor yan. Sabi ko kasama sa ano eh, kasama sa sermon. Talaga ako po ay marami na naging experience through pagmumotor. Nandiyan po yung marami akong nakakasagutan. Nakakasagutan sa init ng ulo kasi pagka merong mga hindi mo nagustuhan yung pagdadrive ng iba. At malayo na rin po ang narating ko pag motor. Ako po ay nakarating na sa Apari, yung dulo po ng North. At dulo din po ng South, sa Matnog. Kapag end-to-end po ng Luzon ay natakbo na po ng aking motor. At sa motor na yan, na-accidente na rin po ako. Siguro mga 3 beses na po. Pero puro minor injury lang po yung aking natamo. At salamat po sa Panginoon sa pag-iingat niya. Kaya meron po tayong mararanasan sa ating pong pagdadrive. Yung mga driver muna po yung mga talagang mahawak po ng manibela. Minsan nakakaranas tayo na sa kalsada, yung lubak-lubak, no? Yung nakakaranas tayo ng ghost project. Sa kalsada. Yeah. Minsan nakakaranas din tayo ng uminit ang ulo kasi kaya sabi ko, merong kang kasabay na kamote. Kung tawag doon kamote sa kalsada, di ba? Yung bigla na lang sumusupot, bigla na lang sumisingit, baga hindi nag-iingat, walang pakialam sa mga kasabay na motorista. O kaya naman, sa gitna ng pagdadrive mo, nasiraan ka. Di ba? Yan yung mga experience natin. Isa sa pinakamahirap yung driver, yung inaantok ka, no? Parang nakikipag-away ka doon sa sa kalsada. Hindi mo alam kung paano na. Yung iba ginagawa ay hihinto na lang, no? Tatabi, iidlip. Yung iba gano'n. Yung iba naman, may bit-bit na kalamansi. Yung kuya ko noon, yung driver, may siya kalamansi lagi sa tabi. Pagka inaantok siya, sipin niya yun. Asin. Yung iba naman, chichirya ang ginagawa. At yung pinaka-worst naman sa pagiging driver natin ay yung ma-aksidente ka o maka-aksidente ka. Yan, alam ng mga driver yan eh. Yan. At marami pang iba. Ganon din sa pagiging driver, tayo din ang responsable
pag tayo nagkakaroon ng violation. Yung mga driver dito, nagkaroon ba tayo ng violation? Yeah. Ako, nahuli na ako isang beses. Ano ba yung nahuli sa akin? Yung nakachinelas ako. Bawal pala yung nakachinelas sa nagbumotor. Ayan. Merong LTO sa crossing, pero hindi sa crossing dinala. Dinala po sa Lipa, kaya sa Lipa ko pa po siya tinubos, medyo malayo. Pinahirapan pa ako. Ayan. Tayo din ang responsable. Kaya, hindi po biro ang maging isang driver. Amen? Ayan. Marami po talagang mararanasan. Paano naman po yung mga hindi driver? Anong tawag doon? Passenger, pasahero. Masarap po maging pasahero. Ito lang po, Sino yung mga pasahero dito? Yung hindi po driver? Masarap maging pasahero, bakit? Kasi pagkapag tumatakbo yan, may driver, ikaw pasahero ka, pwede ka mag-cellphone, di ba? Tulog, kain, di ba? Tatanong, asan na tayo? Ganun ka lang di ba? Pagka ikaw ay pasahero. Kaya, masarap din ang maging pasahero ko. At higit sa lahat, bilang pasahero, ang galing din manginis sa driver. Katulad po, minsan may mga ganun katabi mo sa minsan marunong ka sa'yo, no, sinabi naman ito, dadaan eh. Minsan, babag ka na, malapit na. May ganun mga katabi mo sa pagdadrive. Kaya minsan naiinis ka, pinangungunahan ka pa dun sa pagdadrive. Hindi naman driver. Pasahero lang. Magano ka na lang dyan, mag-cellphone ka na lang, matulog ka, yan. Relax ka lang at tatakbo tayo. Kaya po this year, mga kapatid, we need to fully understand na kailangan po natin ng driver sa buhay po natin this year, 2026. At walang iba po yung kundi ang ating Panginoong Yesus. Amen? Amen. Amen. At ang pagbibigay ng manibela sa Diyos, hindi po yan nangangahulugan na magiging maayos na ang ating buhay. Diba? Kasi kung ikaw ay pasahero, ang Diyos ang driver, makakaranas ka pa rin, dadaan ka pa rin kung saan niya dadalhin. Kung ikaw ay dadaan sa lubak, kasama ka sa lubak. Kung yan ay maliligaw, kasama ka sa naligaw. Kung yan po ay nasiraan, kasama ka rin sa nasiraan. Kaya po, hindi po magiging basta panatag. Hindi po kasi pinangako ng Bible na tayo po ay pag tumanggap sa Panginoon at naging tagapagligtas natin ng Panginoon Yesus, ay maayos na ang lahat. Hindi po. Ang sabi niya ay bibigyan niya tayo ng lakas at bibigyan tayo ng kasama sa buhay, which is yung ating banal na Espiritu, para makasama, para mapagtagumpayan po natin ang lahat. Amen? Makaranas po tayo ng iba't iba. Kahit na po, sabi nga, inagayan ang ating Diyos sa buhay po natin at binigay po natin ng buo ang manibela sa ating Panginoon. Sabi nga, makakaranas pa rin tayo ng Ghost Project. Amen? Lahat tayo apektado po dyan. Dadaan po tayong lahat dyan, pero sinisigurado ko po sa inyo, sasamahan tayo ng Panginoon. Amen? Ipagmamaneho tayo ng Panginoon. Amen? Ang tanong po, this year, sino ang driver mo? Sino ang driver po natin? It is you or Lord. Ang sabi po dyan, sa ating pong, ito po ay ating pong supporting verse. Sabi po dyan sa Isaiah 20:21. Saan man kayo pumaling, sa kaliwa man o sa kanan, maririnig ninyo ang inyong tinig na nagsasabing, ito ang daan at kayo ay lumakad. Ibig sabihin, pagka tayo po ay guided ng Diyos, di ba? Sabi, pwede natin ibigay yung manibela sa Lord at siya muna ang magdadrive. At darating po ang time, yung manibelang yan, tayo din po ang hahawak. Pero, sa tamang panahon at at tayo po ay igagay na lang ng Panginoon kung saan po tayo dapat pumunta at tumahak bilang mga anak ng Diyos.
At ang sinasabi pong tinig dyan ng Panginoon, sabi po, ang tinig po ng Panginoon sa ating kapanahunan ngayon, kasi baka inaantay ng iba, no? Baka nagkakamali po tayo, baka inaantay ng iba, yung may maririnig silang boses, no? Uy, dito ka sa kaliwa. Wala pong ganon. Sa kapanahunan po natin, nung araw po ganon. Ilang Moises, pag tinatawag yan sa bundok, makikipag-usap sila sa Lord, maririnig nila yung tinig ng Diyos. Pero sa kapanahunan po natin, ano po yung tinig natin ngayon? Ang tinig ng Diyos. Makinig, mga Gen Z. Ayan, ang tinig po ng Diyos ay ito po ay ang ating po salita ng Panginoon. Ito po ang papatnubay sa ating daan, sa ating pong buhay na ito. Bakit po? Kasi kompleto po siya eh. Andiyan na po lahat. Kapag yung tinig ng Diyos na noon pa ay na narinig na nung ating pa mga sinaunang ating pong mga mananampalataya ay inilapat na po sa librong ito. Sabi nga po, kung ang isang anak nyo ay, ang anak po natin ay last year talagang sabi nga, ang tigas sa ulo, ang hirap pakiusapan, ang hirap utusan, wait lang. Para mga ibon, wait. Ganun lagi, wait. Ganun na lang po lagi. Pero ang tinig po ng Panginoon, anong sabi po ang tinig ng Panginoon? Ano sabi po sa Efeso 6:2-4? Ang sabi doon, igalang nyo ang inyong ama't ina. Yan po ang tinig ng Panginoon. Kaya kung magbabasa po tayo ng Bible po, ay makikita natin, narito po ang tinig ng Panginoon. Kaya sinasabi diyan, di ba? Maririnig nyo ang kanyang tinig, ibig sabihin nun yung tinig niya ay narito po. Tayo po, pag sa palagay natin, parang dumadami na sa buhay natin. Last year, ilan ba ang naging kaaway natin last year? Ilan ba ang nakainisan natin? Ilan ba yung nakasungitan natin last year? Pero ano po tinig ng Panginoon? Sabi mo sa Matthew 5:44, love your enemy, neighbor, di ba? Ano pa yung isa? Mahalin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. Yan po yung tinig ng Panginoon. Napakalinaw po. Kung ating pong mababasa at babasahin sa salita ng Panginoon, nandito po. Kaya sabi natin, hindi po imposible na tayo hindi po mag-guide ng Panginoon kasi nag-iwan po siya ng guide. Napakalinaw po ng mga guide niya. Ano po pa po yung isa? Sa tingin natin, yung ating mga anak parang, o kaya mismo tayo, di ba? For example, parang sabi nga, hindi lang natin napapansin yung ating sarili, yung ating buhay, parang makikita natin kung i-evaluate natin yung mga sarili natin, parang minsan nakakalimutan natin na yung ating palang sarili parang umaayon na doon sa takbo ng mundo. Hindi na lang natin napapansin. Di ba? Patulad doon, parang ang takbo ng mundo, parang ang talagang sikat na sikat ngayon, parang kahit ako po ay nasisilo eh. Nung ganitong yung short film movie, no? Yung short na movie tapos putol, yung hindi tapos, no? Kasi hanapin mo na naman kung saan na naman siya, kailan kaya lalabas yun, no? Minsan naubos yung oras natin nun. Di ba? Kunyari, pagkasabihin naman, parang, yung classmate ko, meron may girlfriend na, kailangan may girlfriend din ako. Baga, kailangan sumunod sa takbo talaga ng panahon eh. Pero sabi ng tinig ng Panginoon, di ba sa Romans 12:2, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kasi ang takbo ng mundong ito ay hindi po ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Amen. Pero yung example po, yung cellphone po, ito pong cellphone is a very big blessing po sa atin, sa totoo lang po. Napakalaking blessing. Hindi lang po natin minsan talaga magamit ng talagang kagamit-gamit o yung kapuri-puri sa harap ng Panginoon. Kasi bakit? Alam niyo po nung araw,
Napakahirap po ng communication, lalo na po yung mga may kamag-anak dito nasa abroad. Napakadali yung makapag-communicate, di ba? Kasi bakit through cellphone? Nakikita mo pa siya, naipapasyal ko pa dun sa nandito ako sa New Zealand. Napakadali po. It's a very big blessing ng cellphone po sa buhay natin. Lahat po nandyan na. Ang problema lang minsan, pag tinuos mo po yung oras, di ba? 5,000 hours, 5,000 hours sa TikTok, 5,000 hours sa tapos sa Bible, 1 minute and 5 seconds. Diba? Minsan ganun po ang nangyayari. Although, sabi nga, nakakatuwa, pero hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Kaya nasabi mo sa Romans 1:2, huwag tayong makiayon. Diba? Hindi, pero sabi, hindi naman po, sabi nga, hindi isang pitik po, isang ganun yung ating buhay na pagbabago. Diba yung pag-aaral po natin, last Wednesday, yung proseso. At kailangan may transformation. Hindi basta yung parang tumanggap na ako sa'yo, tapos na, okay na lahat. Hindi po. May proseso po dapat. Kailangan po nagbabago. May nakikita po sa buhay po natin. Kasi po, pag alam po natin, yung tinig ng Panginoon at tayo po ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, nakikilala natin na mas malalim ang Diyos. Alam natin kung ano yung gusto niya, ano yung ayaw niya, diba? Kung ano yung tinuturo niya. Yan po ay makukuha natin through reading, to meditate ng salita po ng Panginoon. Tapos, pag ikaw po ay guided ng salita ng Panginoon, yung mga decision making mo sa buhay mo, yung pagdidesisyon mo sa mga bagay-bagay sa buhay mo, ay magkakaroon ng tamang desisyon kasi guided ka eh. Di ba? Kunyari, parang example sa mga kabataan. Mahilig ako sa kabataan talaga. Yung mga kabataan, di ba, pagka medyo parang sa tingin mo, parang hindi ka na nagiging magalang, di ba? Sa iyong mga magulang, balikan mo yung salita, yung kanina sinabi, di ba? Respect your parents, di ba? Igalang mo yung mga magulang. Malalaman mo, magkakaroon ka ngayon ng sabihin, mapipigilan mo yung sarili kasi nakikita mo, nababasa mo salita ng Panginoon. Isa pa, dahil sa dami ng karakter dito sa Bible, sabi nga, na dumaan sila, katulad nga nila Job, nila Onas, na marami silang pagsubok na dinaanan. At pag nabasa natin yon, pag dumating po tayo sa pagsubok this year, 2026, kaya po natin at malalabanan po natin. Amen? Yan. Tapos, unti-unti, yung sinasabing transformation, unti-unti, pag tayo po'y nagbabasa ng salita ng Panginoon, unti-unti, natatransform po tayo sa ating pong pag-uugali, sa ating pong pagkilos, di ba? Yung dati po, talagang 100% yung ating marites, 50% na lang siguro po this year. Ano po? Bawasan po natin. Pag meron ganun. Yan po. At mas lalo nating mamahalin ng Diyos. Kasi pag nakita natin lahat yung kabutihan niya, amen? Makikita nito, pag nakita natin ang kabutihan ng Panginoon, mas lalo nating mamahalin ang ating Diyos. Kaya napaka-importante po sa buhay po natin na kailangan po nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, minimeditate po natin yung kanyang mga salita at malalaman po natin kung ano yung will niya sa buhay natin. Amen? At para hindi po tayo maligaw para hindi po tayo maligaw at malampasan natin ang lahat ng pagsubok na darating sa ating buhay 2026. Kasi hindi po mawawala ang pagsubok, nariyan po yan. Kaya lang bibigyan po tayo ng lakas ng Panginoon. Kaya po, balik po tayo doon sa ating pong kaninang binasa. Yan po yung ating hihimayin. Ito po yung magiging guide natin sa ating pong buhay this 2026. Isa lamang po to na ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga po para po maging guide po natin this year. Sabi po dyan,
Kay Yahweh ay magtiwala, buong puso at lubusan. Yan po yung una. Number 1, sabi, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Yan po yung ating number 1. Pagkatiwala mo ng buong puso sa Panginoon, ng ating pong buhay. Ang pagtitiwala ay hindi hati o may pag-alinlangan. Nangangahulugang ito ng ganap na pagpapasakop sa iyong damdamin, kaisipan, kinabukasan. Buong puso magtiwala sa Diyos. Hindi po half-hearted, hindi po konti, kundi buo po ang pagtitiwala po na gagawin po natin sa ating Panginoon, sa ating po Panginoon. Sino mo nakasakay ng aeroplano? Amen. Yan. Thank you, Lord. At meron po mga member na nakasakay ng aeroplano. Salamat po sa Panginoon. Yan. Ako isang beses din po, kaya yung experience ko po ng isang beses talagang mahirap, nervyos. Kasi parang namamatay yung turbine. Nasa tabi ko eh. Parang tumitigil. Tapos bumababa yung aeroplano gano'n. Nasa angat. Kaya, pero sabi nga, hindi natin kilala yung driver o yung piloto. Kahit sa jeep, sa bus, hindi natin kilala. Pero parang at least lang tayo minsan. Yung okay lang, no? Nakaupo ka lang. Nagsiselfone ka pa. Kaya alam mo, makakarating ka doon sa pupuntahan. Pagka nagtitiwala tayo na yung okay lang, makakarating naman tayo. Alam natin na yun yung trabaho niya, piloto, magagawa niya yung kanyang trabaho. Mahati niya tayo. Much better pa kung ang Lord yung driver ng buhay natin. Di ba? Minsan na nakakalungkot, ayaw natin ibigay yung manibela ng buhay natin sa Panginoon. Kasi bakit? Minsan kasi ito yan eh, kaya minsan ayaw natin ibigay kasi nag-i-enjoy tayo. Ni-enjoy natin yung buhay natin. Di ba? Parang kung meron man tayong ini-enjoy sa buhay natin to na hindi naman nakalulugod sa Panginoon, hindi natin mabitawan kasi ini-enjoy natin eh. Di ba? Parang katulad nung dahil gusto natin, dahil tayo gustong masunod, for example, sorry to say, pag-debate. Di ba? Although wala naman sinabi, pinagbawal sa salita ng Panginoon, pero isa lang ang sabi ng Panginoon, ang ating katawan ay templo ng ating Diyos na hindi mo dapat sirain, hindi dapat pasukan ng kung ano-ano. Di ba? Yun yung isang minsan hindi natin maibigay kasi nag-enjoy po tayo. Sometimes ganun po. Ayaw natin ipagkatiwala sa Panginoon yung buhay natin kasi may mga bagay na ini-enjoy tayo patuloy sa buhay natin. Minsan kakadrive natin sa buhay natin, ayaw natin pagkatiwala, minsan dumarating tayo mismo yung napapahamak. Dahil nga tayo ang gustong magmaneho ng buhay na ito. Kasi bakit? Minsan ayaw din natin iwan yung ating pong dating buhay. Yung pananalita, diba? Minsan parang kasarap yung mag-chismis, umaga, minsan gano'n. Napakasarap ng kwentuhan. Kahit sa amin kami po sa cook, kami po lalaki. Pero pag nag-usap-usap kami pa yung mga chismos. Minsan kami pa yung kung anong pinag-uusapan namin. Minsan, akala nyo kayo ng mga babae, kami mga lalaki, ganun din. Minsan, pinagkwentuhan namin yung mga buhay ng may buhay ng iba. Yung ugali, diba, minsan, minsan merong katwiran na ayaw ibigay, yung ugali. Sabi, hindi, nakilala mo na ako ganito eh. Hindi po, sabi po sa 2 Corinthians 5:17. Yan. Lagi po yan, nabanggit na naman po ng Miyerkules yan. Sabi nga tayo po ay nasa Panginoon na nakapag-isa sa Panginoon, tayo po ay bago na nilalang. Ang katwiran pa ho ng iba, ako'y tao lang. Marupok. Napupukaw ang aking damdamin. Sa iyo aking iro. Yan. Diba mga tatanda nun? Yan. Diba, minsan ayaw po natin ibigay. Huwag po natin katwiran tayo tao lamang. Kasi kaya nga tayo binigyan ng patnubay ng Panginoon, ng Banal na Espiritu. Ibig sabihin, meron tayong chance na tayo po ay
mabago ng Panginoon. Amen? Amen? Amen. Yung ating pong kilos, yan. Maniwala po kayo o sa hindi. Ang pagsunod po, pagbibigay ng manibela sa Panginoon ay marami pong aayaw sa atin. Sa totoo lang po. Alam niyo po kung bakit. Marami pong hindi gugusto sa atin, sa totoo lang po. Bakit po? Natingin nila sa atin weirdo. Yung parang weirdo, no? Parang sa paningin nila, no, parang yung dati na pag kumain ka, parang nasab na agad, no? Yung kain na agad, kain na, wala, no? Pero nung makita nila, no, parang nag-weirdo na sila, no? Parang nag-uusal-usal ka, parang diba, nagdadasal ka na doon sa pagkain mo, hindi mo na siya kinakain basta-basta. Nagpapasalamat ka na sa Panginoon, kinakain mo. Diba? Hindi na, no, mag-iiba. Meron talaga hindi gusto, hindi ka gugustuhin. Baga mawiwirduhan talaga sa atin. Minsan ayaw na natin, ayaw na natin sumama sa kanila, biglang may pagbabago, no? Hindi na kami sasama. Minsan ayaw na natin sumama ng piyestahan. Diba? Hindi na tayo napunta ng piyestahan. Hindi na ba dapat talaga tayo pumunta? Elder? Ha? Sayang? Sayang pagkain. Diba? It depends. Ayan. Kumbaga, meron talaga na sabi nga, pag ikaw ay binigay natin yung buong buhay, yung buong manibela ng buhay natin sa Panginoon, meron po talaga mawawala sa buhay natin. Either kaibigan yan, kamag-anak, dahil pag nalaman ko, yung malaman, born again yan. Yeah, pag nalaman born again, parang nilalayuan na agad eh. Kasi, parang weirdo na no? Parang, pag nakausap mo na sila, ang unang nasa isip kagad natin, kailangan masiran ko to eh. Kailangan mapatanggap ko to sa Panginoon. Yun na kagad yung kasi yun yung ating na-experience. Alam niyo po, pag ginawa niyo po sa buhay natin na ang Panginoon ang driver ng buhay natin, sisiguraduhin ko po, ibababa ka ng Diyos sa tamang babaan at sa tamang sakayan. Amen? Amen. At dadali ka niya doon sa tamang pupuntahan. Amen? Ang gusto lang po ni Lord ay pagkatiwala po natin sa Kanya ng buong buo, ng buong puso, yung buhay po natin sa Kanya. Amen? Amen. Sabi nga po sa Kawikaan, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Napakalinaw po na sinasabi. Ipagkatiwala lang natin sa Panginoon yung buhay natin. Yung manibela ng buhay po natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon, magtatagumpay po tayo. Pananampalataya po natin yan. Next, sabi po sa pangalawa, huwag kang manangan sa sariling karunungan. Sabi po dyan, huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawan. Sa verse 5 po, ang ating pangunawa ay limitado at madalas nagkakamali. Ang talatang ito ay nagbababala laban sa pag-asa lamang sa sariling diskarte, karanasan o lohika. Huwag umasa sa sariling kaisipan o pangunawa. Yung pong sasakyan po natin, yung mga sasakyan po natin, sa mga driver po, pag nasiraan po yung sasakyan natin, kanina po natin pinagagawa? Sa mekaniko po, pinapagawa natin doon sa mga expert. Kumbaga, hindi tayo nagdudulong-dulong ka kasi pag tayo nagdudulong, mali ang gawa natin, lalong masira, o ma-aksidente pa tayo doon sa ginagawa natin. Doon natin pinagagawa kung sino yung dapat nagagawa ng ating sasakyan. Pero, sometimes, minsan, yun, sabi. Pero, minsan, sabi nga, pag dumating sa atin, sa buhay po natin, yung mga challenges, yung problema sa buhay po natin, talagang minsan, talagang pinipiga natin yung sarili natin. Nag-iisip talaga tayo kung paano natin mariresolve, paano natin malalampasan yung mga challenges, yung mga circumstances ng buhay natin. Talagang gumagawa tayo ng paraan, talaga yung sarili natin, pinipiga natin. Bakit? Dahil minsan po nanananan tayo sa sarili natin.
sa sarili nating galing, sa sarili nating abilidad. Ang tanong, naayos ba? Nasosolve ba minsan? O lalo pang lumalala? Dahil doon sa nananangan tayo sa sarili nating diskarte, sarili nating abilidad, hindi natin sinasama si Lord doon sa mga circumstances, challenges ng buhay natin, problema, lalo na po yung mga Gen Z ngayon, mawalan lang ng cellphone niya, parang stress na yan. Hindi na alam kung paano gagawin. Kasi ang hirap po talaga eh. Sa totoo lang po, totoo naman po to, yung cellphone po talaga naman ay sa buhay po natin ngayon, sa panahon natin ngayon, sa technology natin ngayon, napaka-necessity na po ng cellphone po. Lalo na sa mga estudyante, alos, dyan din talaga sila umaano. Kaya lang nga minsan, nai-imbalance lang po talaga. Pero napakahalaga po talaga ng cellphone. Yung mga gadget na yan. Kasi yan po, through internet, napakadali na po ng buhay ng mga estudyante ngayon, doon yung araw eh. Yung araw po, talagang pipila ka doon sa library. Pag naunahan ka pa sa libro, wala ka pa assignment. Kaya dapat mauna ka doon sa library. Eh dito ngayon, Google lang, YouTube. Kahit yung mga paggagawa, mga DIY, napakadali na po eh. Pupunta lang sa ano eh. Yan, nakapo dyan, DIY lang, pupunta lang sa ano eh. Magiging computer technician na eh. Manonood lang po sa ano. Kaya minsan po, sa totoo lang po, kaya minsan tayo napapahamak, minsan napapahama kasi minsan yung sobrang bilib sa sarili natin. Minsan yun yung sumisira eh, sa sarili din natin yung sobrang bilib. Siya din minsan yung sumisira sa buhay ng iba. Yung pagiging sobra. Na hindi natin napapansin dahil sa pagiging sobrang bilib natin, parang yung iba, parang ninineglect na natin na parang wala na silang ano. Di ba? Kahit sa laro, mga kabataan, di ba? Yung sobrang bilib sa sarili, nakala mo kayo gagaling mag-ML. Ang tawag na doon sa hindi marunong at naging pabigat doon sa kanilang laro ay 80-80. Di ba? 80-80 ang tawag. Madalas yan, lumalabas sa bibig. Pag na-practice niyo po yan, baka maging mitya pa yan ng buhay niyo. Sa totoo lang po. Sa dating ng panahon. Lalo na sa mga lalaki, hindi mo magandang ano yan, binabanggit. Lalo na po, ang pagsasalitaan mo yan, medyo haragan ng konti. Mga, basagulero. Mapapalabang ka. Kasi hindi mo magandang salita po yan. Diba? Baka hindi lang talaga siya marunong at hindi lang siya talaga binigyan ng gift. Paglaruin niyo siya ng ibang laro. Para hindi siya maging pabigat doon sa inyong laro. Pero yung pagsasalita po ng 80-80 ay hindi po maganda. Minsan parang natin, nabababa natin, nadidisgrace natin yung ibang tao dahil sobrang bilib tayo sa sarili natin. Kakala natin kay galing-galing natin. Pero ang tanong, kanino mo ba talaga ino-open yung galing mo? Kay Lord ba o sa'yo? O sa ibang tao? Ang sobrang bilib mo sa sarili ay nasisira mismo yung sarili at nakakasira sa ibang tao. Ang tawag doon, natitisod sa'yo. Kasi parang wala nang mali sa buhay mo eh. Kasi bilib na bilib ka sa sarili mo. Lagi nang ikaw. Di ba? Pero lahat tayo, may pagkukulang, may pagkakamali, nagkakasala. Lahat po tayo kailangan ang grasya ng ating Panginoong Yesus. Amen? Amen. Matuto po tayo. Sabi nga, kung tayo mayroong kakulangan, may problema sa buhay, kung paano po yung kotse natin, pinapaayos natin sa sasakyan natin, mga motor natin, sa mekaniko, tayo po. Sino po ba lumikha sa atin? Ang Diyos. Kahit hibla ng buhok natin, bilang niya yan. Yung ngipin natin na sungkit, alam niya yan. Di ba? Yung, sabi nga, yung ating loob ng mga internal parts natin, alam niya yan. Kaya kanino tayo magpapaayos? Pag tayo may mga impurities sa buhay natin, may mga challenges tayo, kanino tayo lalapit? Sa Panginoon, tayo magpaayos. Amen?
Kaya po, sabi nga, matuto po tayo ding sumunod doon sa mga batas, kung ano yung binigay, kung ano yung binigay na panuntunan ng Panginoon. Narito po, babasahin lang po natin. Kaya po, remember, pag tayo po ay nasa Panginoon na at sabi ng Panginoon, "O anak, ikaw na ang mag-drive, ako na lang ang mag-guide sa'yo." At sa pagdadrive na yan, ng buhay natin, we are all accountable. Kung paano tayo nag-drive, kung may violation na hindi, pananagutan natin yung pagdating sa ng araw sa Panginoon. Kaya po, sa buhay po natin, pairalin po natin yung diskarte ni Lord. Hindi diskarte natin. Diba? Mas maganda po diskarte ni Lord. Sabi nga, "I have plans for you." Diba? Meron siyang plano sa atin. Kaya nga lang, in due time, sabi nga, sa dating na panahon na po yan. Kung may mga bagay po na gusto nating ipaayos sa Panginoon, ipaayos po natin. Sabi po dito, tingnan niyo po yung picture na to. Pagka yung nanangan sa sarili po. Ganito po, parang ganito lang po yung example. Diba? Kita niyo, yung sarili, yung masyadong bilib sa sarili, no? Sinaksak niya doon sa sarili niya rin. Asa naman yung power? Walang power po. Ganyan po ang illustration ng masyado pong bilib. At sabi po sa Isaiah, supporting verse po natin, 55:8-9, ang sabi ni Yahweh, "Ang aking kaisipan, hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa sa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan." Nakita niyo yung difference ng sarili natin ng Diyos. Diba? Kaya, ipagkatiwalay po natin ang buong buo. Yung ating pong sa Panginoon, buhay po. Sabi nga, huwag tayong manangan sa sarili nating kaisipan, sa sarili nating abilidad, kundi sa Panginoon. Yung diskarte ni Lord ang mangunguna sa buhay po natin. Yan, sabi po sa quote yan, "To avoid accident in your life, let God be the driver." Amen? Si Lord ang maging driver ng buhay po natin. Pangatlo po, sabi diyan, "Sa lahat ng iyong gawain, siya ay alalahanin." Ibig sabihin, lahat ng gagawin natin this year 2026, kailangan siya po ang ating pong kilalanin at alalahanin. Sabi po diyan, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad. Hindi lang ito sa mahalagang desisyon, kundi sa bawat aspeto ng buhay, pamilya, trabaho, pananalapi at relasyon. Ito ay paghingi ng gabay sa Kanya bago gumawa ng aksyon. Isama ang Diyos sa lahat ng desisyon, plano, at kilos. Minsan si Lord, alam niyo kung anong ginagawa natin. Minsan ginagawa lang natin siya minsan. Hindi naman lahat. Minsan ginagawa natin siya parang, ano po yun, yung park attendance. Ano ba yung park attendance? Sa mga, malimit yan sa mga hotel, ano po, yung mga park attendance, yung iabot mo yung susi. Ito yung kotse ko, gusto nyo pakipark. Minsan ganun po. Minsan tuwing Sunday lang, nagiging driver si Lord. Pag Sunday, Lord, ito, yung manibela ko, yung papark, sa church, praise the Lord, hallelujah. Pagkatapos, pagbalik, dahil ang uli manibela, ikaw na uli mag-drive. Minsan ginagawa parking attendance lang. Balik ulit, doon sa dating gawin. Yung ganun pa rin ang ulit. Tuwing Sunday na natin ipinapahawak yung buhay natin sa Kanya. Minsan, tuwing concert lang. Alam na alam, pag may mga concert. Atid ako dyan, sama din ako dyan, concert. May tao talaga doon, naglululukso. Kulang na lang, tumambling. Pero na regular basis na kanilang buhay. Yeah. Pagdating dito sa church, alam mo yun, parang halukip-kip na to. Pero doon sa concert, no? Dipan-dipa yung kamay. Tuwing concert lang, na ibibigay yung buhay sa Panginoon ng kanyang manibela.
Seminar. Yung mga umati na seminar. Yung pag mga anniversary, alive na alive din. Talagang busy-busy tayo. Talagang puspusan talaga yung pag natin anniversary. Pero yung pakikipag-ugnayan natin sa Lord, puspusan ba? Kilala ba natin talaga ang Diyos? Na pag gumawa tayo ng ganito, gumawa ko ng ganon, alam natin kung ano iaano ng Panginoon. Dapat kilala natin siya. Christmas party. Ganon din. Kapag parang tuwing may mga malalaking event lang na ibibigay natin yung manibela ng buhay natin. Pero on a daily basis, hindi natin maibigay sa Kanya. Yung simple as paghawak mo ng manibela. Di ba? Yung ako, yung simpleng bang sasabihin mo, Lord, ingatan mo ako. Kikilalanin mo na kagad ng Lord eh. Kapag na-drive mo pala ng motor eh. Ako si Elder, ganoon din niya. Pagka hawak ng manibela, kailangan prayer na agad. Di ba? Pag magtatrabaho, kikilalanin. Sa pag-acquire ng girlfriend, boyfriend, dapat kilalanin din natin ng Lord. Sa buhay natin, alam natin na pwede natin ibigay sa Panginoon. Di ba? Which is, kailangan yan sa buhay po natin. Last year, tanong, sino mas madalas? Alalahanin, sino mas madalas? Ano nila? Siguro pag muli-mulihan natin after this service, pag muli natin sa bahay, sino po ang mas madalas na driver ng buhay natin last 2025? At sino na po yung gagawin natin driver this year of 2026? Si Lord na po dapat ang may hawak ng iyong manibela. Kasi pag kinumpute, pag kinumpute, no, umarap tayo sa Panginoon. Kinumpute na, computer tayo ng arts. Sabi sana kinumpute sa company yung hours of work. Di ba? Baga para sa pagsusweldo, kumpute yung overtime, yung Saturday. Di ba? Kayo compute. Si Lord, compute tayo. TikTok, 3,000 hours. Messenger, 5,000 hours. Reading Bible, 1 minute and 5 seconds. Para po konti. Baka ganun na mangyari pag tinumpute po. I-review lang po natin last 2025. Sino po yung mas madalas na umahawak ng manibela ng buhay natin? Si Lord o ikaw ba? Amen? Amen. Palakpakan nga po natin. At I'm very sure, sa last pong slide, at I'm very sure, pag si Lord po ang naging driver, ito po ang yung last atin po ay ikay papatnubayan niya sa iyong tatahakin pag binigay mo. Si Lord na ang bahala. Si Lord na yung bahala mag-ganyan. Siya na ang magbibigay sa atin ng gagawa ng siya na ang magtuturo ng daan natin. Sabi po dyan, ang panghuli po, pang-apat, kanyang ituturo ang iyong mga landas. Ito ang pangako kapag inuna ang Diyos, siya ay magtutuwid at magbibigay ng direksyon sa buhay upang maiwasan ang mga maling desisyon. Gagabayan ka ng Panginoon ang landas ng mga sumusunod sa Kanya. Gagabayan po ng Lord yung mga anak na masunurin sa Kanya ay gagabayan niya. Naranasan na po ba ninyong maligaw sa mga driver po? Sa mga pasahero, naligaw na rin po ba kayo? Pinapagalitan niyo pa yung driver. Sinabi naman di dyan eh. Ayan, naligaw tuloy tayo. Naranasan na po natin yan, no po? Minsan dahil naliligaw din tayo, minsan mga driver, minsan kasi nakikinig tayo doon sa katabi. Na dito, doon. Yan, hanggang sa minsan, wala na, naligaw na tayo. O kaya naman, kami po kami po nung mag-North Loop. Minsan nakasabihan ako ng mga kasama kasi ako po yung nauuna sa motor eh. Yung isa gumagamit ng Waze, ako hindi.
minsan, ligaw-ligaw kami, minsan ang layo na. Minsan gumamit kami ng Waze. Sabi ko, sige, gamitin mo Waze. Alam niyo po, dinala kami sa kabundukan. Sabi ko, kaya ginagamit na namin ngayon, Google Map na lang, mas updated. Kasi laging nakano si Google Map. Yung lagi naglalakad yun, okay, nakakotse. Updated sila. Si Waze, niligaw kami. Dinala kami, sabi natin, balik na tayo, baka tayo kung ano mangyari sa amin kasi wala na eh. Puro puno na. Yun yung aming karanasan na kami maligaw. Maaaring maligaw tayo dahil yun. Niligaw tayo ni Waze o ni Google. Minsan nangyayari sa atin, naliligaw tayo ng landas dahil inuuna nating makinig sa iba, halip na kay Lord muna. Yan. Minsan kaya mali yung nililigawan natin kasi nakikinig muna tayo doon sa mga classmate natin, sa mga friend natin. Ayaw muna natin makinig kay Lord. Lord, sino po ba dapat? Kailan po ba dapat? Taga-saan ba siya dapat? Di ba? Baka naman yung talaga ibibigay sa iyo ng Lord, taga-Batanes. Layo, no? Di ba? Kasi yung iba, yung mga pamangkin ko, ang binigay sa kanila, meron taga-Cagayan. Taga-Laguna sila, meron taga-Benguet. Ako, lalayo lang nakuha nyo. Hindi naman yung binibigay ng Panginoon malalayo. Diba? True prayers, diba? Mapalad, yung malalapit lang, yung tanawan lang. Yeah. Kikita mo araw-araw. Tapos every Sunday nakikita mo rin. Diba? Kailangan konsultahin natin si Lord. Diba? Para sabi nga ay matuto tayo para maituro ng Lord kung ano ba yung dapat. Yung inon natin makinig sa iba, katulad dun sa mga mag-asawa. Kaya nagkakakanda, sorry sa word, parang minsan nagkakanda leti-leti yung mag-asawa no? Sa buhay nila. Kasi minsan, nakikinig pa sa iba. Nakikinig doon sa best friend. Ganyan pa din mo ayaw? Iwan mo na kaya yan. Ano nakaganda ka ng mga ibang dapat, magkano muna kayo? Lumapit muna kayo sa Lord. Ano ba yung dapat? Diba? Balik muna kayo doon. Kasi ang technique po dyan, ay balikan nyo yung mga luma, yung mga dati. Diba? Paano ka nagkakilala? Yun ang sariwain mo. Kasi yun yung binigay sa iyo ng Panginoon, mga that moment eh. Yan. Hindi ako sa asawa ko, nakatingin sa nagbago naman na yun. Love na love ko yun. Kaya sa totoo lang po, sabi nga, sa Bible kasi kailangan maging mahina. Pero kadalasan po ng away namin, dahil ako po yung lalaki, dapat yung lalaki po ang unang humingi ng sorry. Tandaan niyo po yan, ha? Lalaki po ako nangingi ng sorry. Pag sila kasi matagal eh. Ano nature nila yun? Hindi sila mag-ano. Hawakan mo yung siko, gagawin pa yun. Tutulak pa yung ganon, di ba? Hindi katulad natin, pag natulog tayo, pag gising natin, hindi na kami sorry. Tsaka pangit po sa lalaki. Nagmamaktol. Sabi ko, ikaw yung parang gagano-gano, parang pangit tignan. Susunugin ka na babae. Gagano ka lalaki, pangit. Diba? Matuto tayo sa Panginoon. Para ituro niya sa atin, sabi nga, gagabayan tayo ng Panginoon in every circumstances na buhay natin. Si Lord dapat ang driver this year. Maging pasahero muna po tayo. Ano po? Nasaan po kaya ng pasahero, no? Kain-kain ka lang. Cellphone ka lang. Tulog, pagkagising mo, malapit na ba tayo? Andito na ba tayo? Minsan, mainis ka pa, layo pa ba? Di ba? Diba yan, layo naman. Maging pasahero muna tayo ni Lord. Kasi darating po yung time na pag ikaw ay darating yung time na ibibigay at babalik sa iyo ng Lord yan eh, kung manibela na buhay mo.
pag ikaw ay karapat-dapat na. Pag ikaw ay malalim na sa salita ng Panginoon at alam niya na ikaw ay pwede niya na pagkatiwalaan ng buhay natin. Amen? Kaya sabi po dito, let Jesus be the driver of your life and you will never be lost. Para hindi po tayo maligaw. Gawin po natin, driver ang ating po Panginoon. At ang famous verse po, sabi dito, isa sa mga famous verse po, Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Diba? Unahin lang natin ang Panginoon at lahat ng bagay sa buhay natin this year 2026 ay ibibigay po ng Panginoon. At yung kanina po, Kawikaan 16:3, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Amen? Yan po yung ating kaya last sa huli po, ito po ang aking tanong ulit. Sino ang driver ng buhay mo? Si Lord. Amen? Yan. Marami po yung ilan po sa atin last year po ay siguro yung iba po sa atin napagod, kakamaneho ng buhay natin. Minsan parang gusto na nating sumuko. Sa tingin mo parang minsan wala nang solusyon yung mga problema mo sa buhay. Pinagdadaanan mo. Pero kapatid, this morning, inaantay lang tayo ni Lord. I-turn over natin ng buong puso yung ating pong life, yung ating pong manibela sa ating pong Panginoon. Sobrang mahal po tayo ng Lord. Alam niya kung ano yung mga pinagdadaanan natin. Alam niya kung ano yung pinagdadaanan natin last year. Ang kailangan lang, fully surrender kay Lord yung ating pong buhay. Ibigay po natin ang buong buhay mo sa Kanya. Ipagkatiwala lang natin, sabi nga doon kanina, pagtatanggumpayan niya tayo. Amen? Amen! At mangyayari po yan kung mismo si Lord papapasukin natin sa puso natin at tatanggapin natin siya bilang ating tagapagligtas. Tatanggapin natin yung pag-ibig na inaalok niya sa atin. Doon po mangyayari po sa atin, sa buhay po natin, na tayo po ay Kanyang gagabayan. Ito po yung challenge ko this year. Kung may mga regret man tayo last year, bawi tayo this year. Dahil habang tayo kay Kristo, may pag-asa po. Amen? Hindi po habang buhay may pag-asa, kundi habang may Kristo tayo, may pag-asa. Let our God be the driver of our life. Misa pa po, sabay-sabay po nating basahin. Ready, begin? Panginoon, ng buhay ko po. Tayo po'y tumaya na. Malinaw po ang design ng Panginoon sa atin na talagang this year, kailangan po maunawaan natin na kailangan po na meron po na mag-guide sa atin at walang iba po yan kundi ang ating Panginoon Jesus. Kaya sa oras pong ito muli, atin po lumapit sa Panginoon. Dakilang Diyos, tunay Panginoon na narito kami sa inyong harapan at sa papasalamat po sa inyo pong salita. Salamat po sa pag-unawa, sa karunungan Panginoon na naiintindihan namin Panginoon ang iyong mga salita Panginoon. Lord, sa oras pong ito Panginoon, inyo pong siyasatin ang aming pong puso Panginoon sa inyong harapan. Lord, kung last year Lord, meron kaming mga pagkukulang, meron kaming mga hindi nagawa, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, na Ikaw ang pumuno ng mga ito, Panginoon. Kung may mga pagkukulang man kami, Panginoon, Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Salamat po sa nagdaang panahon, Panginoon, na kayo po sumama sa amin sa
Diyos, na masakit sa buhay namin last year. Alam ko po, Panginoon, na meron kang purpose sa mga bagay na yun, Panginoon. At this year, Panginoon, kung ibibigay lang namin ng buong buo ang aming pong buhay, ang manibela mo ng aming buhay, Panginoon, ay tunay, O Diyos, na kami po isasamahan mo. Nagamayan, this year, this 2026, Panginoon. Lord, salamat po sa mga blessing last year. Talagang naranasan namin, Panginoon, ang inyong pag-iingat, pagpapala, pagmamahal, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil hindi mo po kami pinabayaan, hindi mo po kami nilagpasan. Lord, as a family of this church, Lord, bilang isang pamilya, na si Panay-Panay, patuloy, Panginoon, kami lumalapit sa iyo, na po kami lalagpasan, Panginoon. Lagi mo po kami samahan, Panginoon. Salamat po sa pagmamahal na inalay mo sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ikaw ang nakakakita ng buhay namin, Panginoon, ng aming puso. Sa iyo po namin itinataas ang aming buhay na ito. Pinapaubayas sa iyo, Panginoon, ang aming buhay. This year, at sa mga susunod pa, thank you, Lord. Jesus' mighty name. Amen. And amen. Thank you. Praise the Lord po. Purihin po natin ang Panginoon. Ang tanong po muli, sino ang driver na buhay natin ngayon taon? Sa pangako, sino po ang driver na buhay natin ngayon? Amen. Si Kristo po dapat ang ating maging driver ng ating mga buhay. At sa dako po ito, tayo po ay nagako sa ating pagbibigay. At kagaya nga po ng nabanggit po sa unang Timoteo 17 hanggang 19, sabi nga po dito, ang mayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Verse 18, utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa, na sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. So mali na nga po na sinasabi sa dako po nila sa ating pabibigay po ay patuloy po tayo na mag-invest sa mga gawain ng Panginoon at nang sa gayon po ay mas patuloy po na tumibay po ang ating pundasyon para sa Panginoon. So way back, bahagi ko na po, way back 2015 or 2014 ng una po kung nakapunta po dito sa
bani-bani at saksi po ako kung ano po yung naging progreso simula nung mga dekadang yon na nasa pa po ko dati dito na nagpapakanta po nung mga way back 2015 at hindi pa po ganito dati, napakainit pa po. Napakainit pa po, hindi pa po tayo aircon, bubong pa naman po. Pero kung ating pong babalikan ay napakapalad po at napaka yung biyaya ng Panginoon na binubuhos sa bawat isa na mananampalataya na patuloy na nagtitiwala at patuloy na sama-sama po tayo na sa ating pagbabalik ng mga handog natin sa Panginoon sa ating patuloy na pagkakaisa ay eto na po tayo ngayon na rating po natin ang milestone na ito na naka-aircon. Di ba nandun yung biyaya at habag ng Panginoon sa bawat isa dahil sa patuloy nating pagtitiwala sa Kanya. At ngayon po ay inaanya yung bawat isa na tayo po ay magbigay ng may kagalakan sa Panginoon. Sige po. Yes, hallelujah Panginoon. Salamat Panginoon sa patuloy na kalakasan na binibigay mo. Salamat Panginoon sa patuloy na biyaya na binubuhos mo sa bawat isa. Ang dalangin namin Panginoon na ang mga salaping ito ay patuloy na magamit sa iyong kapurihan, patuloy na magamit sa iyong gawain, sa pagpapalawig pa upang patuloy namin maabot ang mga kapatiran namin at patuloy Panginoon na makapagbahagi kami ng iyong mabuting balita sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo Panginoon. At dalangin namin Panginoon na sa aming pinagkaloob po ng mga salapi at mga ibang bagay po ay patuloy Panginoon na ikaw ang mas may taas namin Panginoon. Ikaw ang siyang mapapurihan, ikaw ang siyang may hayag sa kalikalan. Patuloy mo nga na itago sa iyong likuran ang bawat isa nang sa gayon ikaw lamang ang siyang mataas. Panginoon, patuloy namin inataas sa ito ang aming mga handog. Patuloy mo po na pagpalain ng bawat isa, Panginoon. Salamat, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon nga po, dadako na tayo sa ating mga announcements. Adult and Youth Sunday School po starts at 9 a.m. to 9:30 a.m. Sunday School Kids naman po ay nagsisimula ng 9:30 a.m. Ang ating Sunday service proper po ay 9:30 a.m. to 11:30 a.m. Prayer meeting po every Wednesday starts at 6 p.m. Aniyahan po ang lahat kung available po kayo naman punta. Ikalawa naman po is CBCC May 66th Anniversary this coming January 25 at 1 p.m. Kaya po wala tayong Sunday service dito sa CBCC Panay-Banay. Instead po, i-encourage ang lahat na makiisa at gumala sa main church para i-celebrate ang kanilang anniversary. Ang start po ay 1 p.m. Pangulimang po ang ating bisita. Atin po i-welcome si Sister Princess Joy V. Valdez na inimitahan po ni Brother Aaron Matriana. May karagdagang announcement.
natin, panalangin po natin ang bisita nandito sa ating panambahan ngayon. O Diyos Ama namin banal at makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay patuloy na dumulog sa iyong mahal na presensya. Lord, nagpapasalamat po kami Panginoon sa oras nito na kami, O Diyos, mga anak mo, dinako sa lugar na itong pananambahan upang ikaw Panginoon aming sama-sama, purihin at pasalamatan Panginoon sa lahat mga bagay, O Diyos, na ginawa mo Panginoon sa iyong buhay. Lord, sa umaga ito, nagpapasalamat po kay Panginoon na Panginoon, ibinigyan mo kay Panginoon isang bisita sa aming pananambahan ngayon. Sa mga nanipig si Joy Panginoon, na patuloy mo siyang pangunahan, patuloy mo siyang tulungan Panginoon at gabayan Panginoon sa kanyang buhay Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kay Panginoon na siya Panginoon nakadako dito sa aming pananambahan Panginoon upang ikaw Panginoon magharis siyang buhay baka na narinig niya Panginoon ang mga salita mo Panginoon na pinagkaloob mo sa kanya Panginoon sa oras nito. Ikaw Panginoon magharis sa kanyang buhay Panginoon, patuloy mo siyang gabayan at patuloy mo siyang ingatan Panginoon lalo sa kanyang mga pamilya Panginoon sa kanyang buhay Panginoon. Ikaw yung magharis sa kanyang buhay Panginoon. Lord, ikaw na po bahala sa kabuhay ng kanyang buhay Panginoon dahil ang mga bagay Panginoon hindi namin kontrolado Panginoon, ngunit naniwala kami O Diyos na sa pamagitan mo Panginoon, nagkaroon kami Panginoon ng katiwasayan Panginoon, nagkaroon kami pa ng comfort sa iyong buhay Panginoon. Kung kami Panginoon nagtitiwala sa iyo Panginoon, tagubilin namin Panginoon sa iyo ang buhay ni Prinsip Joy Panginoon sa umaga ito Panginoon. Buksan po Panginoon ang kanyang puso at isipan Panginoon upang magkaroon siya ng ugnayan, malalim na ugnayan sa iyo Panginoon. Lord, maraming salamat sa umaga ito Panginoon, patuloy ka ng purihin, pasalamatan Panginoon at dakilayan sa umaga ito Diyos. Itong dalangin din sa iyo Ma, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at magpagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang katalwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon natin. Sa kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.